Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elardo. At itong tampok na kwento ay patungkol sa karanasan ng tatay ko. Siya ang nagbigay patunay kung bakit hindi lahat ng mga aswang masasama. Tawagin natin sa pangalang Hunter ang tatay ko. Napakahilig niyang maniliksik ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Nakapagtapos siya ng college at ang kurso ay history. Pero ang pinagkakaabalahan ay mga hindi na makamundo. Sa madaling salita ay naniniwala siya sa mga kababalagan. Ayon sa tatay ay nangyari ang lahat noong 1988. 19 na taong gulang siya ng mga panahon na ito. Nakatira sila noon sa may Rojas sa may Panay. Hindi na iba sa kanya na maraming aswang sa lugar, lalo na sa kabukiran banda. May ibang hindi naniniwala pero may ibang naniniwala din. Pero ang tanong, paano nga ba namumuhay ang aswang? Yun ang bumabagabag sa kanyang isip. Isang bugtong na may mga bahaging kulang na dapat niyang malaman para makumpleto ang palaisipan. Hanggang sa nakapagdesisyon siyang gumala sa bukid ng Panay. Kasama niya noon ang kanyang matalik na kaibigan na pangalanan nating Munggo. Munggo na lang kasi nga may nunal daw ito sa dulo ng ilong niya. Gusto niyang kasama palagi itong si Munggo. Buhat ng kapag may problema o mano siya noon ay nawawala. Ubod kasi ito ng kulit at para bang inosente ang mukha. Nakakatawa. Animoy mga hiker. May mga dalang gamit. Kompleto na parang sundalo. Malalaki ang bag na dala. Tapos bawat lugar o manong nadadaanan nila ay sumasaglit sila noon at nagtatanong. Na yun na nga, patungkol sa mga aswang. Sa kung saan ba matatagpuan ang tirahan. Pinagtatawanan umano sila. Hibang ba daw? Bakit umano nila hinahanap ang tirahan ng mga ito? Magpapakamatay daw ba sila? Sa bukid ng Panay halos lahat ng mga tao ay naniniwala sa aswang. Maliban na lamang doon sa mga taong nakatira sa Kabiasnan, sa syudad. Pero ang nasa bukid nako kabi-kabila ang kwento at may mga patunay pa. Walang matinong impormasyon silang nakuha. May pagkakataon pa na kapag nagtatanong sila, tinititigan sila ng tao tapos biglang papasok sa loob ng bahay na animoy na takot. Mga 3 araw na paglalakbay. Walang napala, pero masaya naman umano kahit papano. Napakaganda umano ng tanawin lalo na kapag nasa bundok. Napaka-weirdo man ng mga tao pero wala na silang paki doon. Pumupuslit sila sa isang lugar kapag hapon na. Kapag masama ang panahon ay nagtatayo sila ng tent. Pero kapag namimitwin naman ang kalangitan, hihiga na lamang sa kung saan. Pero nagsisiga ang mga ito depends sa mga mababangis na hayop at lamok. Alam niyo bang nakarating umano sila malapit sa Kulasi? Nasa ibabaw sila ng bundok noon at natatanong nila sa kabilang parte ang lugar. Sabi pa ni Munggo, umuwi na lang daw sila. Paubos na ang konsumo tapos wala naman silang napapala. Pero malakas ang kuryosidad nitong si Hunter. Hindi tumitigil hanggang hindi nakakamtan ang nais niyang makuha. Kumbaga, determinado. Huwag ka mag-alala. May pera naman akong dala. Kapag naubusan ng pagkain bibili tayo dyan sa mga tindahan. Kahit bukid may mga tindahan, no? Teka, ang dumi ng mukha mo, Munggo, ah. Ano ba kasing sinilip mo dun sa may ibabang parte kanina? Nawala ka na lang bigla tapos nakita kitang nakasuksok sa gilid ng kahoy na... naninilip ka ba? Napansin mo pala. Dumudumi lang naman sana ako kaso may nakita ako mga babaeng naliligo sa may sapa Doon ba sa may maliit na talon? Hubot-hubad. Para bang mga anak ni Eva at Adan. Walang mali siya. Kita yung... ang kaganda ng mga hugis ng... Ay, nako. Diba, ewan ko sa'yo, Hunter. Walang hiya ka. Baka mga engkanto yun, ha? Nako, kapag nagbati ka, yari ka talaga. Sinabi ko naman sa'yo na totoo yung mga ganyan. Tara na, dun tayo. May mga bahay. Halika na. Walang hiya ka. Galing mo. Itong sinasabi daw ni Hunter ng mga bahay, nasa may unahan lang. Yung Kulase ay sa kabilang parte yon.
Bali sentro ang Kulasih tapos sitio lamang yung lugar. Unang bahay na nilapitan nila. Bumungad ang isang ubod na tandang lalaki. Makikitang nagulat daw yon. Tapos nagtanong kaagad sa kung anong sadya nila. Mukha umanong hindi taga roon at parang taga syudad. Kaagad namang sumabat si Hunter. Wika niya ay taga Rojas sila at may ilang araw na rin naglalakbay. Hanggang sa nakarating sila doon. Nagpakilala silang dalawa. Ganon din ang matanda. Pero pangalanan natin itong Mang Tuding. Maliit lang ang bahay. Kubo ito. Ang nagpapalapad lamang noon ay itong tinatawag daw na lantay na nagsisilbing biranda. Pero walang harang. Kumbaga papag na kawayan lang. Aray ko, ilang araw na din itong ubo ko. Napakalayo naman ang pinanggalingan ninyo. Mabutit hindi kayo naligaw. Maraming aswang dito. Paano na lang kapag nakatagpo kayo ng mga mararahas hindi kayo makakauwi kung ganun. Maraming aswang po dito. Wala naman po kaming nakita Nga pala, aswang nga din po yung sadya namin dito. Gusto ko lang pag-aralan yung pamumuhay nila. May narinig kasi akong hindi lahat ng mga aswang masasama May alam po ba kayong lugar na pinamumugaran nila? Aba, ang lakas ng kursonada nyo Alam mo iho, ano ba yung pangalan mo? Hupyot? Hunter po manong. Pasensya na't matanda na ako. Pero alam mo iho, ngayon lang ako nabilib sa isang dayo. Kadalasan sa kanila umiiwas sa mga aswang. Takot na takot pero ikaw, parang natutuwa pa. Talaga bang gustong mo makakita ng aswang magkakapatid ba kayong dalawa? Hindi kasi kayo magkamukha Parang mas pangit tong kasama mo. Hindi po kami magkapatid manong. Opo, gusto ko makakita ng aswang. Hanggang sa kwento lang pero naniniwala ako sa kanila. Kaya po ako nahilig sa ganyan kasi nga yung kurso ko, kasaysayan May alam po ba kayong lugar? Manong, salamat nga po pala. Sa lahat ng nakausap namin at napagtanungan mukhang ikaw lang ang matinong kausap. Pinagtatawanan kami. Pagtatawanan talaga kasi nga baka iniisip nila na nababaliw na kayo. Lugar ba ng aswang? Nandito na kayo. Nadaanan nyo na yon. Doon sa may talon. May mga bahay doon. Ang nakatira do'y mga aswang. Isang buong angkan na may ilang mga pamilya. Yung kinagandahan dyan mababait yung mga yan pero walang tiwala yung mga tao dito kasi nga mga aswang Malay ba namin kung nagkukubli lang sa totoong ugali, di ba? Pero hanggang ngayon wala pa naman kaming nababalitaang may mga pinatay yung nakatira dyan. Kung sa bagay, hindi naman ang tatalo ng karatig lugar Madalas sa kanila bumababa ng bayan at doon namimiktima. Nagkakasikuhan daw sina Hunter at Munggo. Nakangisi itong si Hunter habang si Munggo ay nakasimangot na para bang binalot ng matinding pag-aalala. Dagdag ng matanda ay puntahan nila kung gusto daw nila makilala ang mga yon. Pero hindi lang siya sigurado kung makakalabas ba ng buhay ang mga ito. Nanananghalian na ba kayo? Halika muna sa itaas at may mga nilagang saging naman. Huwag na po manong. Salamat po. Pupuntahan na namin tong lugar na sinasabi nyo. Aalis na po kami. Ay, hala ka. Mga bata kayo ang tatapang nyo. Sos Mariosep ninyo dong. Iskabetsi ang labas nyo doon. Hindi nakinig si Hunter. Si Munggo ay nag-aalangan. Panahinto tapos para bang babalik dun sa bahay ng matanda. Pero sabi ni Hunter ay narinig naman daw nito ang sinabi ni Mang Tuding. Mababait ang mga aswang. Malamang yung mga babaeng nakita ni Munggo. Yun na umano ang mga yon. Parang ganun na nga, Hunter. Huwag na lang kaya umuwi na lang tayo. Baka patayin tayo Ito na Ito na Naririto na tayo tapos saka ka pa susuko. Kanina ang tapang mo. Ang lakas pa ng loob mong humiwalay ng landas sa akin kapag naglalakbay tayo. Tinatakot mo pa ako. Tapos ngayon, sige na, huwag kang kukuya-kuya ko dyan na pagkamalan tayo magkapatid.
Papakamatay na lang ako kapag naging magkapatid nga tayo. Halika na. Sa ibaba lang naman yun, di ba? Punta muna tayo sa sapa. Kumakamot ng ulo itong si Munggo. Para bang iiyak. Pero wala ding nagawa yun kung hindi ang sumunod na lang sa kasama. Nang makarating sila sa may sapa, naroroon pa ang mga babae. 3 daw yon at hindi na naliligo. Bali naglalabad na daw ang mga ito. Napatigil sa ginagawa ng masilayan sila. Tumayo ang isa sa mga ito. Napayuko naman si Hunter. Basa kasi yung mga damit nun. Kitang-kita ang nasa loob. Kunwari naghuhugas sila ng kamay sa gilid ng sapa. Sa kabilang parte ay naroroon ang mga babae. Tapos may daanan doon patungo sa napakaliblib. May pangpang na magkakatapat at halos magkakadikit lamang ito. Yun ang direksyon ng daanan. Ilang sandali ay bumalik sa pagkakaupo ang babae. Tapos nag-uusap ang mga yon. Bulong lang ito at nakikita nila ang kinikilos na parabang nagdududa. Hanggang sa, magandang araw sa inyo mga binibini. Ako nga pala si Hunter. Ito si Munggo, kaibigan ko. Manglalakbay po kami tapos pinag-aaralan ko yung mga kasaysayan ng bawat bagay at lugar. Ganon din yung mga tao at yung mga lahi nito. Muling tumayo ang babae. Habang yung dalawa pa ay kumabig sa isa't isa at magkakatabi na ito. Lumapit yung tumayong babae at habang nangyayari yon, naghuhugas ng kamay sa may sapa. May mga sabon kasi sa kamay. Mga 2 dipa na lamang ang layo. Para bang maluluwa ang mga mata ni Hunter. Paano ba naman kasi mas naging malinaw umano ang hubog ng katawan. Pero syempre hindi siya nagpapahalata. Hanggang sa nagsalita na ang babae. Ayon dito, anong klaseng lahi ba daw ng tao ang gusto nilang pag-aralan? Mawalang galang na binibini kasi naniniwala talaga ako sa aswang. Dati ko pang pangarap ang makasalamuha sila. Gusto kong alamin ang mga ugali. Tao lang din kasi sila, di ba? Sumpong lang ng aswang yung pagkakaiba. May nakapagsabi na lugar daw ng aswang dito banda. Pwede bang magtanong? Kung ayos lang pupuslit sana kami kahit mga 1 linggo lang. Aswang ba kayo? Itong babae ay napatulala. Tapos lumingon sa mga kasama. Tumayo na mga kasama at lumapit na rin ang mga ito. Nasisilaw daw si Hunter kasi nga ganun din ang alindog ng katawan. Tila ba magkakapatid na mga yon? Nagsalita yung isa sa paparating. Ang sabi daw, gusto ba daw namin makasama ang mga aswang? Sabi naman ni Hunter oo. At sana daw ay mapaunlakan. Ang sabi ng babaeng nasa harapan nila ay sigurado daw ba sila? Nagsabi ang mga ito na aswang nga daw sila. Ang ibig niyang sabihin ay sila umano. Pero tama ba umano ang naririnig nila? Na hindi sila takot nun. Namangha ang babae. Sa kauna-unahang beses umano ay noon lang sila nakausap ng isang purong tao. Natatakot kasi umano yung mga tao sa kanila. Mababait naman daw sila. Maliban na lang sa iba na piniling mamuhay na parang pugante. Nagpakilala ang babaeng ito na Isabel at yung nasa likod niya sina Liasa at Alonia. Magkakapatid sila. Sabi ko na nga ba magkakapatid kayo Pupuro kasi kayo magaganda. Sigurado po ako. Ang ibig kong sabihin kami. Maaasahan ba namin na pagkakatiwalaan nyo kami? Kasi maiilap daw yung mga aswang sa mga tao Tumango umano itong si Isabel. Mailap daw sila sa tao. Pero ganun din umano ang mga tao sa kanila. Ngayon lang talaga may kakaibang pagbungad. Tapos ay inutusan nito ang kapatid na si Liza na sabihan umano ang kanilang tatay na may mga dayo. Na gusto silang pakisamahan. Bumalik umano ito kaagad kapag pumayag. Pero kapag hindi ay wag nang bumalik pa. Sila na umano ang magdadala ng labahin pa uwi nun. Umuo itong si Liza.
Tapos para daw nababaliw itong mga bagong dayo na ito. Baka mga adik. Tinuro pa nito si Munggo na mukha daw langog sa talampunay. Pulang-pula. Matapos magsalita ni Liza ay mabilis itong umalis. Napapatawa naman si Hunter. Damang-daman niyang ugaling tao ng mga babaeng ito kahit pa aswang. Parang walang pinagkaiba. Ganon din makitungo. Basta't ayusin lang din ang pakikitungo umano sa kanila. Likas na magaling sa pakikipag-usap daw itong si Hunter. Kaya madali lang siyang makahatak ng mabuting simpatya. Tinanong kung taga saan sila. Tapos sinabi pang malakas talaga yung loob ng dalawang binata. Wala naman daw silang naaamoy na kakaiba, kaya't sigurado silang hindi albularyo ang mga ito. Pero panigurado daw siyang yung isa sa kanila ay may saklob pa yung pagkatao. Hindi pa daw natuli. Halata sa mukha. Ilang iya naman yan, oh. Ang lakas ng pang-amoy, Hunter. Aswang nga. Totoo naman kasi yung sinabi niya eh. Oo, totoo dahil alam ko ding hindi pa napuputol yan. Huwag ka na mag-ingay. Ako na yung bahala. Magtiwala ka sa akin. Alam ko yung ginagawa ko. Nga pala Isabel, bakit kinakailangan pang magpaalam sa tatay niyo? Tanong ni Hunter. Ayon sa babae, kinakailangan din ng pahintulot. Yung tatay daw kasi nila ang namumuno at paniguradong ipapaalam noon ang pagdating nila sa mga kauring aswang. Tapos aabisuhan na walang magtatangka ng masama. Pero kapag may nagreklamo at ayaw makisalamuha sa mga dayo, hindi din papayag ang tatay niya. Dapat umano ay magkaisa ang lahat bago pa magdesisyon. Malalim ng araw, kinakabahan si Hunter. Pero may kasamang pananabik. Ultimong ako na anak ni Hunter ay hindi ko lubos mapagtanto kung gaano kalala ang utak niya. Mantakin niyo, kung matino pa ba yan? Aswang ang pinupuntahan. Nagulat nga mano mismo ang mga aswang sa naging pagbungad nito. Basta ayon sa kwento ng tatay ko, walang makakagawa ng ginawa niya dati. Matagal silang nag-antay. Itong si Munggo para bang hindi na napapakali. Gawa ng natatanaw niya sa kabilang parte na may nakaumang sa may kakahuyan. Mga nakasilip umano at malamang mga kasama nito na mga babae. Kinakalabit nito si Hunter. Sinasabihan na umalis na daw sila. Habang itong sina Isabel ay nakatitig lang. At unti-unti umanong nagbabago ang galaw nila. Yung tipong magalang tapos nagiging parang galit na ito. Panay titig pa yun kay Alonia. Brad, patay na tayo dito. Nakikita mo naman siguro yung nakikita ko, di ba? Ano, tatakbo na tayo? Wika ni Munggo. Tumakbo ka kung gusto mo. Pero nakakatiyak ako na walang mangyayari sa atin. Instinct lang, Munggo. Napakaduwag mo talaga. O yan, bumalik na si Liasa. Yang matanda siguro yung tatay nila. Umalik na nga ang dalaga. Sa mga sandaling yon, itong si Isabel, napabuntong hininga at sinabing salamat at dumating din. Naramdaman niya kasi ang mga kauri na nakapalibot umano sa lugar. Pagbungad nitong tatay nila Isabel, tumitig muna sa kanila. Sobrang tanda na nito. Aakalain mong mga apo lang itong magkakapatid na babae. Bumati si Hunter. Sinabi ang sadya na yun na makikibagay siya sa mga aswang para alamin kung ano ang kaugalian. Sana naman umano'y magtiwala daw sa kanya. Wala siyang ibang motibo kung hindi yun lang. Nagpakilala ang matanda pero pangalanan nating Mang Silo. Tumango tapos umabante pa ng lakad hanggang sa mga ilang pulgada na lang. Nagkatitigan sila ni Hunter at parabang kinikilati siya nitong maigi. Pagkabaling umano ng tingin kay Munggo, nagtago ito sa likod ni Hunter at hinihila ang damit nun. Umuwi na daw sila. Gusto niya pa umanong magkaasawa. Baka maudlot ang pangarap niyang magkaroon ng magandang asawa nun. Tumahimik ka nga dyan. Pagpasensya niyo na po itong kasama ko . Natatakot po kasi sa inyo pero ako hindi ako takot. Kasi alam ko namang mababait kayo. Dama ko po. Damang-dama ko yung pakikitungo sa titig pa lang. Ano bang meron sa idong?
Bakit parang iba ka? Pero karaniwang tao ka lang naman. Talaga bang hindi ka takot sa amin? Nakakabilib din yung binatang ito. Anong pangalan mo? Hunter po. Tapos ito kababata ko at matalik na kaibigan. Parang kapatid ko na rin po siya pero hindi po kami magkapatid Iba po mukha namin Si Munggo. Hindi ba kayo mga adik? Baliw lang ang makikisalamuha sa amin dong. Alam mo ba yon? Ay nako. Gusto mong alamin yung mga kinikilos namin sa kung pumapatay ba kami ng tao? Hindi po. Yung pamumuhay nyo lang po. Wala na po akong paki sa kinakain nyo. Gusto ko lang po makisalamuha po sa inyo. Ayos lang po ba yun? Tumingin si Mang Silo sa mga anak. Tapos ay sinabihan si Isabel na maunang umuwi at ihanda ang bahay. At sabihan ng lahat ng naroroon sa nayon na walang sino mang mag-iisip ng masama at magtatangka na masama sa mga bisita. Dahil oras na mangyari yon, siya mismo ang makakalaban. Magpahanda ka na rin. Tapos yung nanay mo sabihan mong ang silid na matutulugan nila ay malinis dapat. Sige na. Nga pala Hunter, taga saan kayo? Nagtanong kasi yung anak ko pero hindi niya naman sinabi kanina. Halika, tsaka yung kasama mo bakit ba nakasimangot yan? Sumunod ka na rin Dong Munggo. Igagala ko muna kayo sa lugar bago pa mismong nayon. Napapangiti si Hunter. Si Munggo, walang nagawa kung hindi sumunod na lamang at patawid na sila sa sapa. Yung mga nakasilip umano sa liblib, naglaho. Ang naroroon na lamang ay si Mang Silo, Liza at Alonia. Sabi naman ng binata ay taga Rojas daw sila at nakarating lang doon para matagpuan ang lugar ng mga aswang. Uuwi na nga lang daw sana sila. Pero nakilala umano nila si Mang Tuding na dito daw matatagpuan ang lugar ng mga aswang nun. Tumawa si Mang Silo. Kilala niya umano si Mang Tuding. Minsan na umanong nakapunta sa lugar nila ito at nagtatatakbo dahil hinabol nung aswang na dating pinuno. Pero tinakot lang daw yon. Gawa ng bawal talaga mga tao sa lugar maliban na lang sa kanila. Dinala sila ni Mang Silo sa may malawak na sakahan. Gulat na gulat si Hunter kasi may kalsada dito. Mantakin yung may daanan ng sasakyan, may parteng sementado at may hindi din. Ang bawat gilid ay mga niyog, may palay din at maisan. Sabi ni Mang Silo ang nakikita daw nila ay lupaing pinagmamay-ari ni Mang Silo. May bahay pa nga umano ang matanda dito. Tinuro ito at may nakita silang dalawang lalaki na nakatanaw sa kanila. Ayon pa sa matanda, itong mga residente dito lahat dugong aswang. Pero hindi naging ganap dahil hindi piniling maging aswang. May gagawin pa kasi bago pa makamit yun At ito na ang ginampanan ng kanila Mang Silo. Pero magpaganon pa man, tinuturing nila ang mga tao na kapamilya dahil dugong aswang. Wala namang problema kung yun ang gusto nila, ang hindi maging ganap na aswang. Napapamura si Hunter. Aba, may ganun daw pala. Tapos dinala sila bandang Pangpang. Ito yung may daanan sa gitna ng dalawang nagtatayugang pangpang. Mahaba ang daanan na ito tapos may kung ano pang butas sa gilid na parang may nakaumang na halimaw. Madilim kasi. Mayungib. Pagkatagos nila sa kabilang bahagi, nakita nila noon ang magkakasunod na bahay. Nasa loob ito ng maraming tanim na saging. Tapos nasa ibaba. Bali, pababa na kasi pagkatapos makatagos sa pangpang na ito at makikita ang karugtong ng sapa. Pero hindi maganda ang sapa doon. Daming mga gapnod. Yung mga anod sa baha. Tapos parang maputik. Hindi katulad kanina na mabato. Talagang nakakuble ang lugar. Tagong-tago. Habang papalapit doon ay may mga sinasabi si Mang Silo. Huwag daw titigan sa mga mata ng matagal ang mga kauri niya. Maliban na lamang sa kanya at sa pamilya niya. Kasi ito naman ang tumanggap at nagpaunlak sa kanila. Isa pang dapat sundin. Galangin ang bawat makikita. Anumang ginagawa, galangin.
huwag kutyain. Dahil sa lugar umano na yon, natural na ang mga nakagawian nilang hindi makikita sa mga ginagawa ng normal na tao. Huwag na huwag pagtawanan. At kapag may lumapit ay pansinin. Kapag kumausap ay kausapin. Huwag ituring na iba. Huwag kaasiwaan. Ang mga bata sa lugar ay likas na agresibo. Lalo't nakamulatan na ng mga ito ang mga magulang na aswang. Hindi pa man nagiging ganap pero iba na kung makaturing ng isang tao. Baka may mga gat pa umano pero sabihan lang na magagalit si Mang Silo. Yung mga sinabi niyo pong dugong aswang na hindi naging ganap, meron po ba dito sa lugar na ito? Sabi naman ni Mang Silo ay wala. Naroroon lang sa may tabi ng kalsada at lahat ng mga yon, kilala nila. Pero nililihim ang patungkol sa kanila. Kahit pa umano patayin na mga yon, hindi sila aamin.